Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Kami ngayon ay papunta sa isang site na hinukay ng ating mga katiyats. Gamit ang kanilang mga manual detectors, ay meron silang na-detect doon malapit daw sa Chinese bamboo. Kaya ito ay ating puntahan ngayon. At shoutout nga pala sa lahat ng ating mga katiyats diyan sa Luzon, buong Visayas, buong Mindanao. At sa ating mga katiyats in abroad ngayon, relax lang tayo kasi holiday. At baka magtaka kayo bakit palaging treasure hunting weekend ang bawat araw, Monday to Friday. Ang mga video kasi na ito ay nakuha ito during Saturdays and Sundays. Yan ay mga weekend. Pero pinapublish ko kahit anong araw. Pwedeng Monday, Tuesday, Wednesday. Basta't meron tayong pwedeng i-publish natin yan para magbigay ng inspirasyon sa ating mga bagong treasure hunters. Okay, ang kwento dito ay ito yung lugar na ayon sa kanilang magulang ay may nagkakampo din noon na mga Hapon dito, at meron silang mga nahukay dito na kagamitan ng mga Hapon sa medyo mababaw lang na parte ng lupa. Kaya pwedeng ano lang yun, natapon noong World War II o naiwan sa ibabaw. And then pag lipas ng panahon ay nabaon ng kalahating metro. So hindi pa yan marker. Ang mga marker ay underground marker ay nasa 2 meters talaga yan. 1 meter deep to 2 meters deep. Pwedeng sabihin natin ng mga marker yung natagpuan ninyo ng mga damit ng Hapon, bote ng Hapon na basag, plato, or mga jars. At hindi lang yan, para ma-legitimize nyo na tama ang inyong site, dapat meron talagang marker. Halimbawa ng mga marker, mga tuog tree, malalaking kahoy na centennial, merong pako or merong butas, malaking pako, hindi yung maliit. At dapat malapit talaga ito sa creek. Merong creek sa lugar na inyong pahukayan, kasi diyan nilalagay nila karamihan ng mga giveaway malapit sa creek. Ang mga bunker ay sa itaas ng bundok. Kaya sa giveaway lang tayo maghanap, kasi hindi natin kaya yung bunker na yan. Isa pa mapanganib ang mga bunker, merong mga bomba. Kaya giveaway talagang dapat nating hanapin. Ngayon, paano kayo makasure na giveaway na ang inuhukay nyo? Kapag nakahukay kayo ng tunnel ng Hapon, maraming sign, maraming iba't ibang bato na may mga marka. Pero umabot na kayo sa 10 meters, nandyan pa rin ang mga bato na may mga marka na Japanese or kanji or treasure symbol. Ibig sabihin ang nahukay nyo ay hindi giveaway. Kaya pwede nyo nang iwanan yan. Kapag ganyan na malalim na, and then meron pang mga marker pa rin na matagpuan nyo, merong mga layering ng soil, ibig sabihin pwedeng medium to big deposit ang inyong natumbok. Malalim, mapanganib. Kaya para sa atin na ordinaryong tao lang na wala tayong kapital para dyan, wala tayong heavy equipment, ay iwanan nyo na yung ganyang mga tunnel na masyadong malalim. Kasi hindi talaga yan makukuha ng 4 lang na tao na manumano ang pagkukay. Mga backhoe na ang magtrabaho sa mga big deposit at medium deposit. So ito na tayo. Sa likuran ko yung Chinese bamboo. Dinedetect natin to. Nandyan sa gilid lang yung hukay nila, may mga damo na kaya hindi makikita. Nasa lalim na sila na 4 meters. Kaya nga lang medyo maliit ang entrance ng kanilang hukay. So maliit din ang tsansa na matagpuan ang item kapag maliit. Masikip ang butas nyo, maliit ang tsansa. Dapat isang dipa, kung pwede lang ay 3 metro ang diametro ng inyong hukay para may tatamaan talaga.
ng hukay. Anyway, wag na kayong magpatuloy. Kung 10 metro na ay tigil na. Para sa akin, 7 meters lang. Pwede na tayong tumigil. Kahit na may mga signs pa, pwedeng iwanan nyo na lang yan at saka nyo ipagpatuloy pag may pera. Merong pang finance. Ganyan talaga sa treasure hunting. Dapat sakripisyo natin. Kahit meron, huwag tayong mag-apura. Ganyan, dahil sa pag-aapura ay merong mga magandang bagay na mangyayari. So ito, atin muna ito dinausing kanina kung saan yung malakas na detection. Doon tayo mag-scan. Ang dowsing kasi makapag-detect yan galing sa maliliit na detection ng minerals 061 at hanggang sa malalaking detection na pwedeng treasure na. So from minerals to treasures, yan ang detection ng inyong mga manual na gamit. Kaya hindi lahat ng na-detect ng dowsing, ng Jap1, ng pendulum ay treasure kaagad yan. Meron pa yung pagpipilian. It can be magnetized rock, rock with iron content, mineralized soil, or finally it can be the treasures that we are looking for. So ganyan yan, maraming tsansa ang dowsing. Pwedeng depository ng tubig, pero nakakatulong talaga ang dowsing sa pag-locate ng irregularities or anomaly underground. Kaya doon tayo agad mag-scan. Anyway, ang scanner ay malawak naman yan ang kanyang macover, kaya matatamaan talaga kapag meron. Ang maganda lamang sa proton elic ay makapagbigay siya ng value kung iron lang ba o minerals lang ba ang na-detect o pasok na ito sa value ng kayamanan or ng precious metals. Kaya ito, tapos na kami mag-scan. Mababa ang value ng ating reading. Nasa 1,000 lang. So 1,000 to 3,000 reading sa ating mga proton ay hindi pa yan kayamanan. Nasa pa rin yan, level ng mineralized soil or iron content sa soil o sa mga bato. Pero kung merong mga signs and symbols, pwedeng matrace natin yan sa pag-decode ng mga signs and symbols. So yan lang mga katiyats ang aming lakad ngayon. At least na-confirm natin ang lugar. Kaya ganyan talaga sa pag-treasure hunt, parang nangingisda. Kung walang isda sa lugar na ito, lipat tayo sa ibang lugar. Hanggang sa muli, kami magpaalam na ng aking team. Maraming salamat sa lahat. God bless us all. Ingat kayong lahat.